Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Bato de la Rosa at maging yung nangyari pong putukan dyan po sa Senado. At syempre, pag-uusapan din natin ito pong estilo ng mga kasamahan po nitong ni Bato de la Rosa, kagaya po nitong ni Cayetano. So, alam nyo mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, tila may nangyayari pong hindi maganda. May nangyayari pong lokohan, may nangyayaring budulan, may nangyayaring paninira laban sa gobyerno, lalong-lalo na sa ilang mga ahensya na mayroon pong otoridad para po dakpin ito pong si Bato de la Rosa. Ngayon, kumpirmado po na yung nangyaring putukan doon sa loob ng Senado ay hindi po dahil sa nagpapalitan ng putukan itong magkabilang panig, yung umaaresto at yung mga security ng Senado. Natuklasan po na ang nagpaputok lamang ay walang iba kundi yung mga personnels ng Senado o yung mga bantay ng Senado. Ngayon, sa nakikita ko sa mga ginagawa nilang ito, tila lumilikha po sila ng kaguluhan. Maliban na lumilikha sila ng kaguluhan, tila naghahanap sila ng mas marami pa mga Pilipino nakakampi sa kanila. Para, syempre, alam nyo na, diba? Kitang-kita naman po kung ano na ang ginagawa nito ni Bato de la Rosa. May pakanta-kanta pa itong si Bato de la Rosa. May mga sinasabi rin itong ilang mga senador na kesyo bayani si Bato de la Rosa sa panahon ngayon. So, marami silang mga ginagawa, sinasabi o mga estilo para lamang mapigilan talaga yung paghuli dito po kay Bato de la Rosa. Pero ganun pa man, para sa akin, talagang ginagawa po ng mga kakampi ni Bato de la Rosa na hindi siya mahuli. So, ibig sabihin lamang nito, mas pabor yung mga itong si Cayetano at yung ilang mga kasama nila na wag panagutin si Bato de la Rosa kahit na sabihin nating umabuso ito, no? Kahit umabus na, kahit pa sabihin nating pumatay siya ng libo-libo o libo-libong mga Pilipino dahil sa utos ng kanyang amo, na kung saan ay wala sa rules o wala sa kumbaga sa hindi naman na tumpak o hindi sang-ayon sa saligang batas. Ngayon, naniniwala po ko mga minamahal ko mga kababayan na lalabas at lalabas po ang katotohanan. At sa nakikita ko, base po sa aking narinig o natuklasan o sa aking pag-aanalisa na rin, na yung nangyaring yon ay isang estratehiya lamang para lituhin, guluhin, para magkaroon ng takbuhan, magkaroon ng ganito, etc., etc., para makalusot po itong si Bato de la Rosa, no? Kasi sa balita ko pa nga, nung nangyari yon, itong si Bato de la Rosa ay nagsuot pa ng ibang damit o nagsuot ng piluka, katulad ng piluka na sinusuot po nitong ni Marcoleta. So talagang plano yata ni Bato de la Rosa na maka-skip sa loob ng Senado dahil binabantayan na nga siya. So ganun pa man, kahit anong gawin nila, tulad po ng sinasabi po ng ating mahal na Pangulo, paiimbestigahan niya ito at malalaman ang katotohanan na itong mga pangyayaring ito ay galawan ng mga desperadong tao para lamang makatakas sa kanilang mga, alam niyo na, sa kanilang mga pananagutan. So, kung hindi yun naagapan, malamang makatakas nga itong si Bato de la Rosa. Pero, sa totoo lang, medyo dismayado po ang direktor ng NBI dahil yung nangyari po yun, yung putukan na yun, nandudoon po sila mismo sa malayong lugar na kung saan nagkakatipon sila. At dahil nga meron ng usapan itong si Cayetano at maging itong si Matibag na hindi sila papasok, hindi sila manghuhuli sa loob ng Senado, bigla na lamang nagkaroon ng ganong tensyon, nagkaroon na lamang ng ganong mga drama sa loob mismo ng Senado. So, para sa akin,
maaaring itong ginagawa nila ay isang estratehiya para lamang makatakas itong si Bato de la Rosa sa loob ng Senado na binabantayan po ngayon. Ngayon, para po sa akin, para hindi na po sana magkagulo pa o para hindi mababoy o para hindi magmukhang palengke o magmukhang kulungan, yan pong Senado, ang pinakamainam siguro na magagawa siguro ng ating mga senador dyan, lalong-lalo nito ni Peter Cayetano, isuko niya na si Bato de la Rosa. Isuko niyo na para nang sa ganun matapos na itong hidwaan na ito, matapos na itong kaguluhan na ito, matapos na yung mga ginagawang mga drama dyan mismo sa loob po ng Senado. Dahil hindi na po nakakatuwa, talagang nakakadismaya na, no? Nakakadismaya na, nakakalula na yung mga nangyayari dyan, hindi na maganda. So ngayon, sa totoo lang, para sa akin, itong ginagawa ni Bato de la Rosa na patuloy na pagtakas sa kanyang pananagutan, tila ito ay sinyales o kumbaga sa dito mo makikita na talagang siya ay walang kusa na masundan o mapaglingkuran yung kanyang poon na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa dahig. Dahil kung ako si Bato de la Rosa at kung talagang gusto kong makita at mapaglingkuran ang aking Panginoon o pinapanginoon na si Rodrigo Roa Duterte, matutuwa ako. Baka ibigay ko pa nga ang sarili ko sa otoridad. Sige, para nang sa ganon, mapakita ko sa mga Pilipino na ako ay hindi lamang diehard dahil sa ako ay may natatanggap o nakikinabang kay Rodrigo Roa Duterte. Ako ay diehard dahil talagang mahal ko yung ninong ko. Pagkakalam ko ninong niya to O, di ba? Pero iba yung ginagawa niya. Habang nagtatago siya, pinapakita lamang niya yung kanyang katrayduran mismo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Pinapakita lamang niya na talagang siya ay hindi tapat at hindi talaga siya maaasahan at talagang kitang-kita na itong kanyang ginagawang pagtalikod sa kanyang pananagutan isang senyales ng pagtalikod na rin sa kanyang katapatan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Kung ako si Bato, matutuwa talaga ako at least, 'di ba? Maalag kasi pinoproblema nila yung wala daw mag-aalaga kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, nandiyan na yan Way na yan, pagkakataon niya na yan para mapuntahan o makasama, makausap ng personal yung kanyang Panginoon na si Rodrigo Roa Duterte. Ba't tumatakas siya? Kasi takot siya. 'Di ba? Ewan ko lang tong si Bongo dahil sa pagkakaalam ko, nilinaw na rin o sinabi na rin ni dating Senador Antonio Trillanes na pagkatapos nga na itong si Bato ay masilbihan at makuha itong si Bato ng Interpol, ay isusunod na talaga itong si Bongo, no? Isusunod na talaga ito dahil isa ito sa mga kasama o sila yung mga pangunahing kasama ni Rodrigo Roa Duterte sa ginawa nilang krimen. Pagkatapos nun, pangatlo, sa nakikita ko, ang susunod na nabababaan, last na bababaan ng warrant of arrest ng ICC ay itong ating Vice Presidente na kung saan talagang isa din sa makukulong dyan sa dahig, di ba? So ganun pa man, naniniwala pa rin ako sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo at naniniwala pa rin ako na patuloy na ang kabutihan ang siyang magwawagi laban sa kasamaan at natitiyak ko na itong si Bato de la Rosa ay wala nang kawala. Ang payo ko lang din at masasabi ko lang din dito po sa ating secretary sa DILG, nakita ko po sa video, nakita ko sa mga larawan, kausap na mismo ng mga general, kausap namin, nakikipag-shake hands pa nga, kausap na mismo ni John Vic, nakapasok na si John Vic Rimulya sa Senado. Akala ko ba desidido kang kunin si Bato de la Rosa? Bakit hindi mo magawa? Dahil nga sa merong rules ang Senado. Okay, nandun na tayo. Hindi kayo makagalaw dahil nasa kustodiya ng Senado si Bato de la Rosa. Sana naman gawan nyo to ng paraan. Kasi nagmumukha na po kayong katawa-tawa. Huli kayo ng huli. Pag yung hinuhuli ninyo, nandiyan na sa tabi ninyo, hindi nyo naman mahuli. So, ang lumalabas ngayon, ang nakikita ng taong bayan, parang niloloko nyo na lamang yung taong bayan. Para kaming nanunood ng isang kengkoy, no? Parang nanunood kami ng cartoons
So kaya sa pamunuan ng DILG at lalong-lalo na dito kay John Vic Remulla o sa NBI o sa iba pa mga ahensya na mayroon pong otoridad o mayroong hawak na copy ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa, hulihin nyo na para hindi na tumaas pa yung tensyon, hindi na umano pa yung mga usapin diyan sa Senado. 'Di ba? Ikaw naman, Bato de la Rosa, magpakalalaki ka, napakabading mo naman pala, nagmumukha ka ng katawa-tawa ngayon. Nagiging katatawanan na tuloy yung video mo. 'Di ba? Ang tapang-tapang mo, make my day, may pa make my day ka pa. Ngayon, nandiyan na si Senador Antonio Trillanes, pakampi ka sa mga para kang si Bonjing. 'Di ba? Ang tapang-tapang mo, pero 'di ba? Ngayon, duwag ka pa. Yung pangalan mong Bato, palitan mo na 'yan. Ha? Gawin mo ng gawin mo ng mamon. Oh, kasi masyado kang yan sinasabi natin, basta mga DDS, maliban na sinungaling, mapagpanggap na matapang. Walang pinagkaiba yan dito kay Sara Duterte. May pa-blood pa, pero nung dumating na yung panahon na lumalaban na yung mga hinahamon niya, hindi na nagpakita. Oh, di ba? Sabi ko nga, iisa lang yung estilo ng mga to. Ito yung mga grupo ng mga duwag. Ito yung grupo ng mga tulongges, di ba? Kaya kay Bato de la Rosa, kung talagang gusto mo ng katahimikan, harapin mo. Dahil kung talagang wala kang kasalanan at wala kang ginawang mali, harapin mo. Kasi may abogado ka naman, may pambayad ka naman, dahil isa ka din naman sa nangurakot Isa ka sa mga nakinabang sa pera ng taong bayan ng mga panahon ng amo mo. Ba't ka natatakot? Ibig sabihin pala, hahayaan mo lang yung amo mo doon sa dahig. Mukhang kitang-kita na gusto mo lang makasama yung amo mo sa saya, pero pagdating sa hirap, ayaw mo. Ewan ko lang to si Bongo kung pareho din ba to kay Bato de la Rosa. Sana hindi. Pero kalmado lang si Bongo. Ewan ko lang kung mabababaan na siya ng warrant of arrest, kung ganun pa din siya kakalma, hindi natin alam. Pero ganun pa man, aabangan pa rin po natin yung mga susunod na mangyayari, at sana sa lalong madaling panahon ay isa lang po ang sinisigaw ng mas nakararaming Pilipino, panagutin po itong si Bato de la Rosa. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.